Kumustahin naman po natin ang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes ng umaga mula syempre sa ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Welcome back, Tito Alvin! Good morning kapatid at good morning Mami Dims. Dito na po tayo ulit sa studio. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Kahapon po ay nagpalabas ang Pag-asa ng opisyal na announcement na meron tayong pinatawag na El Nino Watch. Ito pong ating El Nino Watch ay hindi nangangahulugang meron na kaagad tayong El Nino or yung ating tag-init ngayon ay may kinalaman na sa El Nino. Ang ibig sabihin lamang po niyan ay magkakaroon tayo or mataas po ang tsansa ng possibility na magkaroon tayo ng El Nino sa buwan ng July, August at September. Nasa 55% o higit pa ang tsansa po niya. Nasa week El Nino lamang naman po yung ating inaasahan at hindi pa natin mararamdaman ang epekto niyan sa ngayon. Maaaring sa susunod na tag-init pa natin mararamdaman ang pinaka-epekto ng El Nino na yan. Pero maaaring sa panahon ng habagat, mas marami po tayong matanggap na pag-ulan. Dulot na rin ng epekto nitong tinatawag nating weak El Nino. Paghanda po natin yung mga kapatid. Pero yung ating init ng panahon ngayon ay dulot pa rin itong ating tinatawag na easterlies na siya pong nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po ang nagdudulot ng mainit at malinsahang panahon sa buong bansa na po yan. Although may kainitan na po, medyo may ilang areas pa rin sa ating bansa, particularly dito sa Mindanao, na medyo mas mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan at posible po yung ating mga thunderstorms. Yan po ay dito sa areas ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, ilang bahagi ng BARMM, maging dito sa ilang bahagi ng Sorsogon. Again, nagpapakita naman po yung araw dyan, pero possible po yung ating mga thunderstorms. At mag-ingat po tayo kapag meron tayong nararanasang thunderstorms, dahil yan po ay biglang buhos ng malakas na pag-ulan na posible pong magdulot ng mga localized flooding. Dito naman sa Visayas, magpapatuloy po ang mainit at malinsahang panahon. Ganun din po sa areas ng Mimaropa na kung saan possible po yung ating mga pulo-pulo lamang o yung mga dagliang pag-ulan tuwing sumasapit po ng hapon at gabi. Pero sa pangkalahatan, maliwalas po ang panahon natin dito po sa mga general area na yan. Mainit din po sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa mga Kapatagan. Mataas po yung ating inaasahang heat index sa mga areas ng Cagayan Valley at Central Luzon. Medyo mababa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan. At kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga dagliang pag-ulan lamang na nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero paghandaan po natin ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Dito lang sa Metro Manila, sa mga papasok ng trabaho at opisina at eskwela, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong dahil mainit na panahon pa rin. Tanggap na tanggap po natin ang init ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Magagamit po natin yung ating payong pananggalan po sa matinding init ng panahon. Pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon at possible po yung ating mga dagliang maihinang pag-ulan. Pero medyo mababa po ang ating tsansa ng pag-ulan. Ang mas paghandaan po natin ang matinding init at alinsangan kung lalabas po tayo ng bahay. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat mamayang 5:56 AM. At kung mapapansin nyo, medyo maliwanag na po dahil humahaba po yung ating daytime o yung ating oras na meron tayong liwanag. Nakakadagdag din po yan sa init dahil mas marami tayong enerhiyang nakukuha mula sa araw. At mas late na rin po yan lumulubog. Mamaya po yung 6:08 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay na panahon ngayong Huwebes ng umaga. Muli ako pang new weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa'yo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.